Mainit ngayon ang usapan online. Bakit daw architect ang nakalagay na structural engineer sa viral na tarpulin ng gumuhong building sa Pampanga? At Real Talk, samut-saring conclusion agad ang lumabas. May nagsasabing bawal daw iyon. May mali raw sa permit, may lapses daw ang OBO, at may nagsisihan na agad online. Pero bilang nasa construction industry, kailangan balanse rin tayo mag-isip. Kasi sa ngayon, hindi pa tapos ang official investigation. At tandaan, hindi lahat ng nakikita online, buong kwento agad. May nagsasabing possible typo lang sa tarpulin, may actual structural engineer naman daw sa documents, o baka may kulang pang detalye na hindi pa inilalabas. At Real Talk, delikado rin ang agad manghusga online ng walang kompletong facts. Pero isang bagay ang malinaw. Ang nangyaring pag-collapse ng building ay malaking wake-up call sa buong construction industry. Para sa architects, engineers, contractors, OBO, developers, at kahit owners. Kasi sa construction, hindi lang pirma ang usapan, buhay ng tao ang nakataya. At kahit ano pa ang magiging resulta ng investigasyon, sana magsilbi itong paalala na dapat malinaw ang accountability, tama ang proseso, kumpleto ang supervision, hakam at seryoso ang quality control at safety. Real talk. Hindi ito panahon para mag-away ang professionals online. Mas importante na matuto ang buong industry. At tandaan, sang tunay na professional, hindi nakikipagpaligsahan ng ego, wan inuuna ang kaligtasan ng tao. Nakikiramay po kami sa lahat ng naapektuhan ng trahedya at umaasa tayong lalabas ang buong katotohanan sa tamang investigasyon. Kaya ikaw, ano sa tingin mo? Kulang ba sa sistema? Sa supervision? Sa enforcement? O masyado lang mabilis humusga ang social media? Comment mo sa baba. Arky Real Talk, para pag-usapan ang realidad sa construction industry ng may respeto at balance.